napakaliwanag naman mga kababayan na talagang habang patagal ng patagal, habang patindi ng patindi, etong usapin na ito, talagang marami ang gumagawa ng paraan para mapigilan yung pag-usad ng impeachment mga kababayan itong si Sara Duterte. Dahil nga kung pakikinggan po natin itong sinabi ni Drilon patungkol po dito kay Tito Sen na pagsisimula agad ng trial sa impeachment ni Sara Duterte, sabi nga dito mga kababayan, desisyon ni SP Soto sa pagsisimula ng trial maaaring mabaligtad ng mayorya ng Senado. Bakit daw mga kababayan? Ito, pakinggan po natin. Hindi lang posisyon ni VP Sara ang nakataya sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, posible ring manganib ang liderato ni Senate President Tito Soto. Alamin kung bakit sa Agenda Weekend Report ni Chill Emprido ng Abante. Nasa kapangyarihan ng Senate President ang pagtatakda kung kailan sisimulan ng impeachment trial. Kasi maliwanag na sinasabi dito mga kababayan na gagawa ng paraan yung mga kaalyado ni Sara Duterte sa Senado para pigilan yung pagsisimula ng impeachment trial agad-agad. Kumbaga siguro magsusulong sila ng panibagong magiging Senate President mga kababayan at susubukan nila na agawin yung Senate presidency diyan po sa Senado kay Tito Sen. Once mga kababayan na malapit nang ma-impeach etong si Sara Duterte, pero para sa akin Kokopon, tatanungin mas mabuti pa na si Tito Sen po talaga ang Senate President diyan. Bakit po natin nasabi? Kasi nga mga kababayan, pag si Tito Sen na nakaupo diyan bilang Senate President, maayos ang takbo ng Senado at maayos ang proseso. Ito'y matapos linawin ng Korte Suprema ang interpretasyon ng salitang forthwith. Ayon kay former Senate President Franklin Drilon, bagamat nilinaw ng Supreme Court na ang forthwith ay maaaring mga hulugang within a reasonable time, mananatili pa ring discretionary ng Senado ang interpretasyon nito. Kanya, kung magpapasya si Senate President Tito Soto na simulan agad ang trial, mananatili iyon maliban na lang kung mababaliktad ng mayorya ng Senado ang kanyang desisyon. The rule in statutory construction is you give the word its ordinary meaning. Now, forthwith, what does it mean immediately now? But the Supreme Court said, no, it's not necessarily so. But they said that it is discretionary and the interpretation of the Senate is superior as to when they will convene. In other words, they recognize the jurisdiction of the Senate insofar as the interpretation of forthwith. Nagdala rin si Drilon na sakaling may senador na kumwestiyon sa ruling ni Senate President Tito Soto at makakuha ito ng suporta ng mayorya sa plenaryo, maaaring malagay sa alanganin ang kanyang posisyon. It is a judgment call of the Senate President which can be reversed by the plenary. But until the plenary reverses it, he sets the date. Okay, we start convening tomorrow. If somebody questions it and says you are wrong, Mr. Senate President, if one senator says, and that senator who questions Senator Soto would have the majority, then Senator Soto can say goodbye to the Senate presidency. Hindi, pero nakadepende pa rin talaga yan kay Tito Sen mga kababayan. Once na mai-transmit ang article of impeachment diyan po sa Senado, automatic mga kababayan kung ano talaga yung sinasabi ng saligang batas noon, yun po talaga mga kababayan ang susundin ni Tito Sen. Kasi ang pagkakaalam talaga natin diyan pag sinabing forthwith mga kababayan, kaya nga forthwith agad-agad. Dapat ASAP, simulan agad, urgent, dapat mag-convene agad ang Senado. Kaya nga nagtataka ko dito sa Korte Suprema, bakit paiba-iba ang sinasabi mga kababayan? Bakit hindi po nila sinabi agad-agad diyan noong 2025 para nang sa ganun naliwanagan ng taong bayan, hindi kung kailan pinag-uusapan ulit ito, saka po sila naglabas ng ganun. Samantala, binigyang din ni Drilon na ang pinakamahirap na bahagi ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ay ang pagkuha ng sapat na boto para mahatulan siya sa Senado. Kailangan kasi ng hindi bababa sa 16 na senador o 2/3 vote para magkaroon ng conviction sa impeachment trial. Kung pagbabatayan daw ngayon ang kasalukuyang political alignment sa Senado, may humigit kumulang 9 na senador na posibleng bumoto ng pabor kay Duterte.
para sa Agenda Weekend. Chill Emprido, Abante. Oh, ayan mga kababayan kasi maliwanag naman yung sinabi po dito ni Tito Sen Walang bulagaan sa Sara Duterte impeachment ayon po kay Tito Sen. Sabi dito sa Abante, una sa balita, basahin ko muna sa inyo Yan. Iniladlad ni Senate President Vicente Tito Soto III ang kanyang gagawin kapag umakyat na sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Isa rito aniya ay ang pagdaraos ng pre-trial upang mailatag ng prosecution ang impeachment court ang kanilang ebidensya laban kay Duterte. Sabi daw ni Tito Sen, ang gagawin ko para hindi magkagulo kung matutuloy man ito, gusto ko may pre-trial agad para hindi maguluhan doon. Diin ni Soto sa radio interview nitong Sabado, Mayo 2. Sabi pa dito mga kababayan, ipresenta na ng prosecution ang lahat ng ipresenta at yon sa defense tapos stipulation tayo. So ang pag-uusapan natin yung maliwanag na. Wala nang bulagaan, wala nang biglaan, wala nang surprise sa mga pag-uusapan, dagdag pa ng Senate President. Sa pagtataya, si Soto maaaring 3 linggo ng Hunyo magsisimula ang paglilitis laban po kay Duterte. Sabi pa dito, tiniyak naman ni Soto na hindi niya malalabag ang utos ng Supreme Court SC sa kahulugan ng forthwith sa konstitusyon dahil ang tinutukoy ng High Court ay ang proseso ng impeachment at hindi ang pagsisimula ng impeachment trial sa Senado mga kababayan. So ibig sabihin, once na ma-transmit na sa Senado mga kababayan yung mga article of impeachment, magkakaroon po agad ng pre-trial kung saan ipepresenta agad-agad yung mga ebidensya laban po kay Sara Duterte. Kaya nga para sa akin, mas mabuti pa at mas magaling talaga kapag ang Senate President mga kababayan ay may karanasan na o may experience na patungkol po dito sa usapin ng impeachment. Ano po kasi mga kababayan, nung panahon ni Chis Escudero, mukhang hindi niya po talaga alam ang gagawin po niya. Kaya nga sa totoo lang, nakakapagtaka rin na itong Korte Suprema na matagal nang pinag-uusapan yung issue ng forthwith na yan noong nakaraang taon pa, bakit ngayon lamang po nila na-desisyonan? So ibig sabihin ganun katagal ang proseso mga kababayan at ganun katagal ang pag-usad ng isang usaping may kinalaman sa batas dito po sa ating bansa. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit yung mga kababayang Pilipino po natin mas pinipili na magreklamo sa International Criminal Court kasi nga kung dito sa ating bansa napakatagal po ng proseso talaga. Ano po, so kayo mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin ano po masasabi nyo, hingil po sa usapin po na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang komento at opinion po ninyo patungkol po dito sa sinabi ni Tito Sen na wala ng bulagaan sa issue ng impeachment ni Sara Duterte. Dapat pagka-transmit sa Senado, magkakaroon agad ng pre-trial para ipresenta agad-agad yung mga ebidensya. Nang sa ganon mga kababayan, magtuloy-tuloy ang paglilitis ng Senado dito sa issue ng impeachment ni Sara Duterte. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.